Magandang gabi mga ka-agri, mga ka-tebolats. After so many years na hindi ako nakapag-vlog tungkol sa aming harvest, ay gusto ko ipakita sa inyo itong isa naming harvest today, no? So, meron kami kasing kalahating toneladang i-release dito. So, una muna po ay shout out sa mga taga Bicol, no po, and then shout out po sa mga taga Catanduanes, saka po sa taga Masbate. So sila po yung ating recipient nitong bulate ngayong linggo na to. So mga ka-Warmbill Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebolats, ang nais ko po ipakita sa inyo kung paano namin i-handle itong bulate, no? And i-monitor po natin kung may dumadating ba ng mga insekto o pest, kasi napakarami nito. And at the same time, gaya pa rin ng dati, no, mga ka-Warmbill Philippines, ay check din natin yung mga bulate kung lumalabas sila ng crates, no, na ating ipinasadya, no, katulad nitong crates na to na ipapakita ko sa inyo, mga ka-Warmbill Philippines, no. Yan. So ito, ka-Warmbill Philippines, no, ay importante na makita natin kung paano to mini-mitigate, kasi nga mainit at umiinit itong crates, no, dahil masyadong marami ang bulate. So doon po ay laman po nito ay 10 kilograms na bulate, at ang substrate po nito ay umaabot sa kulang-kulang din 10 kilo din. So kaya mabigat po itong crates na to, no. Yan, mga ka-Warmbill Philippines, yan po. Kung makikita ninyo, no, yan, ganito lang yung paggagawa. So hawakan mo sa tagiliran ganyan, i-move mo, pupush mo paibabaw, yan, kasi ano na yan, basa-basa na sila. Nagiging compact ang loob nitong crates, and later on maya-maya magki-create na or magbi-build up na ng heat, kaya kailangan nating i-open itong middle. Yan, mga ka-Warmbill Philippines. I hope po na maliwanag po, no? So i-move po natin yan. Ganon. Then ibabalik natin. So ito ay ginagawa kada 2 oras para tomorrow pagdadala namin sa Bicol, mga ka-Warmbill Philippines, ay at is na ang mga bulate dito sa kanilang container, no, sa lalagyan nila. So ayan po, so ipe-perform po yan ng aking mga kasama ngayon, at tingnan lang natin, mga ka-Warmbill Philippines, kung paano po sila gumagawa ng proper aeration per crate. So panoorin nyo ako, mga ka-Warmbill Philippines, kung paano ko po ito i-handle lahat. Ito, nakita mo? Papa. Okay. Ginaganyan lang yan pag makikita mo naman yung lumalabas sa tagiliran. Sige po. No. So maganda yung preparation nito, kaya yan, no, hindi masyadong nalabas. Pero ito, nakita mo ito? Oo. Yan, no, nasa ibabaw na. Kita na ng konti, no? Oo. So gawan mo to, kumuha ka na, at lagyan mo na to. Kasi meaning ko konti ang ano nito.
Yung mixture natin, konti. Lagyan mo ito ng ano. Isang buo may dapat ko. Totoo yun. Saan ba yun? Ito po. Doon yata. Doon yata. Ay, ito ba? Isang ganito ba? Bumuli ka agad. Lahat na po. Ito. Tuturo ko lang sa'yo. Gagantuin din ako pag nakita nyo meron ng kabulan ha, nakalabas. No. Huwag mo hahayaan na nakalabas na sila. No. Yes, sige po, ilagay mo yan. Ilagay mo rin yan. Pwede mo lang lagyan yan. Dati mo. Pero may linta. Tatanggalin natin yung linta. Napawag na lang ang plastic. Tapos itong linta na ito, sinusunod ko. Lagay mo ito doon. Namanap pa din nalagyanan ha. Huwag dyan. Pero yung nalagyanan ano. Nakasama kasi ito eh. Huwag puputulin. Yung sa kabilang sabi ng tapos. Yung hinalo dito. Dito ba? Isa pang linta. Ito, akin na yung ano. Yung plastic ka. Siya yung plastic. Pero pa sa linta. Basta ka tayo. Puputulin ha. Dadami. Huwag mo hawakan ito. Hindi nahawakan niya. Pasok niya sa katawan, hindi dumami. Masipag!
konti at baka mapuno. Yun, lahat ng yun. Bigat niya. Anong pangalan mo? Parang inaabuluhan mo lang ko. Bus mo, nako. Pag ipa-flat na, Apa. kasi kusa yung ano, kasi paggalaw ng bulate, kusa yung bababa. Okay. Gusto ko na to. Dito sinalo dito yung mic. Yung hinalo kanina. Alin pa? Hindi ko ano kalap sa inyo yun. Pa? Ako lang sa inyo, ayaw nyo na sila. Ano ba yun? Dapat na ba yun? Nakal. Ano last ka? Nasa kayo nakasakay sa jeep. Nakakay sa bot. Sabi niya, kung ano siya. Oo nga, kasi kayo basta. Alam niyo, kalaw. Tatanong. Wala po sa po. Brazil na yun.
So yan mga ka-Wormville Philippines, no? Bago namin to pinakailman, kanina pa ito nakalagay dito, hindi naman masyado siyang lumalabas. Kaya mga ka-Wormville Philippines, importante na sa shipment ng African Nightcrawler, substrate materials, no, is very important. Yung choice ng substrate materials should be light, loose, maganda po ang kanyang water holding capacity, moist, and at the same time ay hindi nako-compact. Kasi during travel, ano po, lalo na't malalayong lugar, ang mga bulate umaakyat pataas. So pag angat nila, yung materyales ipupush nila pababa, kaya magkakameron ng compaction. Kaya yun yung dahilan kung bakit iinit ang yung lalagyanan, and then dahan-dahang mag-aalisan ng mga bulate and mamamatay. Next mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga tebulats, yung iyong container. Pag ang container mo ay masyadong matigas, solid, no, pag preno o kaya kung ano man ang gagawin na instantaneous o kaya pabigla-bigla na pagtigil ng sasakyan, no, malamang maipit yung mga bulate. Kaya magiging po yung cost ng kanilang kamatayan. So yan mga ka-Wormville Philippines, no, pagmasdan na lang po muna natin sila and itong area, kasi baka may mga bibisita sa kanila, makita na po natin, no, lalo na't ngayong gabi. Kasi alam ko, lalo na't ganito na malamig, no, ang panahon, marami talagang nabisita sa mga bulate para kainin sila. Kaya yan mga ka-Wormville Philippines, atin lang po silang pagmasdan. Kasi wala ganyan talaga. Kailangan talaga po natin silang i-monitor. Ano po? Importante po kasi ang monitoring para po sa mga bulate. At ibaba ko lang po ng konti itong ating camera para higit sa lahat ay makita po natin yung paggalaw, no, ng mga bulate. Yan. So makikita po natin sila mga ka-Wormville Philippines para mas nakaka-excite. Yan. So ilagay natin sila dito mga ka-Wormville Philippines sa isang area na to para at least ay monitor natin sila. So yan mga ka-Wormville Philippines, so maraming salamat po. Panoorin na lang po natin ito para makita po natin yung kilos at galaw ng mga bulate sa aming inerate. So this is our first aeration. Usually ang aeration po ay kada 2 oras, pero ngayon mag-aalas 10 na, no, mga Wormville Philippines, pero isang beses pa lang namin sila inerate. Usually pag hindi po maganda ang substrate materials na ginamit ninyo, kada oras nag-i-irate po kayo kasi hindi mapakali ang mga bulate, no? Galaw sila ng galaw, kilos ng kilos. So dito sa ating substrate materials and preparation ngayon ay makikita po natin na kampante ang mga bulate at gusto nila yung
substrate na ginamit dito. Papantayin nyo na. Tapa. Para po kayo